in Tagalog. Ayan, lahat naman po siguro ng ating okay? So, mag-start na po tayo, okay? So, magandang tanghali po muli. Ako po si Kenneth. Bali ako po yung sasabi sa inyo na libutin yung ilan po sa mga makasaysayang bahay na naitayo po at nailipat dito po sa resort. So, during the tour, may mga bahay nga po tayo na bibisitahin at papasukin. Ngunit sa pagpasok po natin sa mga bahay na ito ay pinakailangan po natin magtanggal ng ating pong mga suot na sapin sa paa bilang tanda ng pagbibigay galang at respeto sa mga nagmay-ari po ng bahay. So dahil nangaling po isa po ito sa mga Pilipinong tradisyon na muli po namin binubuhay dito sa resort. So bago po tayo tuloy magsimula, bigyan ko lang din po kayo ng kaunting impormasyon tungkol po sa resort na ito. Bali, ang Las Casas Pilipinas de Acosar, ito po ay mga salitang Espanyol na ibig sabihin po sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas ni Acosar. Acosar, ito po yung mismong apelido ng may-ari ng resort na ito. Ang pangalan niya po, Ginoong Jose Rezalino Acosar. Isa po siyang kontraktor, siya po yung may-ari ng New San Jose Builder. So nagsimula po siyang mangolekta ng mga lumang bahay in the year 2000 at binuksan niya naman po ito sa publiko in the year 2010. So kung mapapansin niyo po, inabot ng 10 taon na pagsasagawa yung resort dahil ang lahat po ng mga bahay na nakikita niyo po dito ngayon, masusi po munang pinag-aralan yan bago inilipat dito sa resort. So ang ginawa po nila, nilagyan po nila ng bawat marka yung bawat parte ng mga bahay. Pagkatapos po niyan, kinuhanan nila ito ng larawan for documentation and reference at saka po nila ito marahan na pinagbabaklas, piece by piece, block by block, column by column. And then yung mga dismantled pieces po ng mga bahay, ang ginagawa po nila, inililipat po nila yan dito sa resort at dito po nila ito binubuong muli, base pa rin po sa original nitong istruktura at disenyo. So sa ngayon, dito po sa Las Casas, meron na po kaming total of 63 houses. And out of 63 houses, 41 po dito mga original at yung natitira naman po 22 ay kombinasyon po ng replica and archival houses. At kung mapapansin nyo nga po, ang mga pangalan po ng mga bahay dito ay ibinase po sa lugar o probinsya dito sa Pilipinas kung saan po sila nakuha, nabili o natagpuan. So kagaya na nga lang po ng malaking bahay po na ito po yung aming pong Casa Binyan from Binyan, Laguna. Bali, ancestral house po ito ng lolo ng ating pong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So kung mapapansin nyo, ang bahay po na ito ay sadyang malaki dahil meron po itong dalawang bahagi. So ito po yung unang bahagi ng ating bahay na sa ngayon nga po ay nagsisilbi na pong assembly area for the Heritage Walking Tour. And ito na rin po yung pinaka-headquarter po namin ng mga tour guide. Samantala, yung ikalawang bahagi po ng bahay na ito ay yung bahay po na sumunod dito sa kabila. So sa ngayon, isa na po yung Italian restaurant na pinangalanan po namin na La Bella Chodora. Ang ibig sabihin nga po sa Ingles ay may beautiful Chodora. Kasi nga po, ang buong bahay po na ito, bali ancestral house din po ito ng nanay ni Dr. Jose Rizal na si Chodora Alonso. So anyway, ang bahay po na ito ay hindi na po original kasi nga po yung original parts po ng bahay na ito ay umaabot na lamang po ng 1 to 5% only. So meaning to say, most of the parts of this house are just fabricated but included to 5% original parts of this house. Ito pong hagdanan na nakikita po natin ngayon. Pati na rin po yung kisame na nakikita nyo over there. So, kung napanood din na po yung movie na General Luna, I think you're familiar to the house kasi dito po nila isinod yung iconic scene yung sa movie, yung pagpatay po kay Antonio Luna. So, dyan po mismo sa courtyard, pinagbabaril at pinagtatagal ng mga sundalong Pilipino. Ito po si Antonio Luna doon sa movie na naging dahilan po ng kanya pong kamatayan. Okay? So right now po, bibisitahin po natin yung second floor po ng bahay na ito. But before that, just like what I said to you earlier, we need to remove our footwears before the wooden part of this house. Let's go ahead. By the way, first time na po ba dito sa resort? First time po. First time? Ayan, first time. Okay. So, anyway po, ito po talagang bahay po na ito, may natatago po talagang kwento, no? Yung mga guests nga po namin dito, kung tawagin po yung kwento ng bahay na ito ay para daw pong chismis. Ayan, sabi po nila ang kwento ng bahay ay parang chistory. Isa daw pong chismis na naging history, that's why they come up to the word chistory.
So anyway, ito po kasi po nang nagmay-ari ng bahay po na ito. Ito po unang bahagi ng bahay anyway, naitayo po ito in the year 1700 sa pagmamay-ari po ni Don Gregorio Alonso. Yung ikalawa pong nagmay-ari naman ng bahay ay yung kanya pong anak na lalaki na si Cipriano Alonso. At yung ikatlong henerasyon na nagmay-ari po ng bahay na ito ay ito naman pong si Don Lorenzo Alberto Alonso na noon po ay nagkaroon ng dalawang asawa. So ang kanya pong unang naging asawa during that time, nagngangalan po itong Paula Florentino na kung saan sila po ay biniyayaan ng isang anak na lalaki na ang pangalan po ay Jose Alberto Alonso na di kinalaunan naging representante ng ating bansa sa bansang Espanya. So in our time today po, that's the job of the Ambassador of the Philippines. Yung ikalawa naman pong naging asawa nitong si Don Lorenzo, nagngangalang Brigida de Quintos kung saan isa po sa mga naging anak naman nila noon ay ito pong si Chodora Alonso na nanay ni Dr. Jose Rizal. So kung mapapansin niyo po, itong si Chodora Alonso ay anak sa ikalawang asawa at ikalawang pamilya. Kaya ang pagmamay-ari po ng buong bahay na ito ay napunta sa nag-iisang anak nitong si Don Lorenzo sa kanyang unang asawa at unang pamilya. At siya po si Jose Alberto Alonso, ang ika-apat na henerasyon na nagmay-ari po ng buong bahay na ito. So during that time, nagkaroon po siya ng asawa kapangalan ni Chodora Alonso. Ang pangalan niya naman po ay Chodora Formoso. At dahil nga po laging wala itong si Jose Alberto Alonso, lagi dito sa kanilang bahay, dahil po sa kanyang responsibilidad bilang kinatawan ng ating bansa sa bansang Espanya, noon, ang kanya pong asawa na si Chodora Formoso ay nagkaroon po ng lihim na relasyon sa kapitan ng mga Guardia Civil. At nang malaman po, ayan, chismis nga, ano po? So anyway, nang malaman po ni Jose Alberto Alonso ang pagtataksil po ng kanyang asawa na si Chodora Formoso, alam niyo po ba kung ano ang ginawa niya sa kanyang asawa? Ang ginawa niya po ay kanya po itong ikinulong sa isa sa mga kwarto ng malaking bahay po na ito na mamaya po ay bibisitahin natin. So habang nakakulong, ito pong si Chodora Formoso noon sa kwarto, ang araw-araw po noon na nagdadala sa kanya ng pagkain naman ay itong si Chodora Alonso. Ngunit isang araw, itong si Chodora Formoso nakagawa ng isang sulat. At ang nakasaad po sa kanyang sulat, siya daw po ay ikinulong ng kanyang asawa na si Jose Alberto Alonso sa isa sa mga kwarto ng kanilang bahay. At siya din daw po ay tila ba nilalason nito pong si Chodora Alonso sa mga pagkain ibinibigay sa kanya araw-araw. At yung sulat po na kanyang ginawa, kanya po itong itinapon sa isa sa mga bintana ng kwarto kung saan po siya nakakulong. Nagkataon naman po na pagkatapon niya po ng sulat dun sa bintana, sa labas po pala ng kanilang bahay, meron pong nakaantabay na Guardia Civil. Kaya nakulong si mother po ni At Jose dahil Rizal. nga po ang kalaguyo nitong si Formoso ay ang kapitan ng mga Guardia Civil. Of course, yung sulat po nakarating kay kapitan. So ito naman po si kapitan, of course, to the rescue. Ang ginawa niya po, pinaalam niya po sa buong binyan ang nangyayari sa bahay ng mga Alberto at nang malaman po ito ng mga otoridad, nagpadala po sila dito ng Guardia Civil upang pakawalan ito pong si Chodora Formoso at dapin naman po at ikulong ang magkapatid na Jose Alberto Alonso at Chodora Alonso. But during that time po, habang nakakulong po yung magkapatid na ito, so anyway, meron pong isang okasyon noon ang nagaganap sa binyan. At sa okasyon pong ito, meron pong isang batang babae na magaling sumayaw. Nagkataon rin po na sa okasyon, dumalo ang gobernador general ng Espanya. Kung kaya't nang makita ng gobernador, yung batang babae na magaling sumayaw, labis niya po itong nagustuhan at kinagiliwan. Kaya ang ginawa niya, nilapitan niya ngayon yung batang babae at kanya po itong tinanong ng ganito. Ano ba ang iyong gusto at aking tutuparin kapalit ng iyong pagsasayaw sa akin? Ngunit tingin ko sa kaalaman, yan po, ng Gobernador General ng Espanya, na ito po palang batang babae na ito, ang bunsong anak po ni Chodora Alonso, na ang pangalan po ay si Soledad. Mas kilala po siya sa kanyang palayaw na Cholay. Kung kaya't yung batang Soledad, of course, yung kanyang pong hiniling, yung kalayaan po ng kanyang ina at ng kanyang pong tiyuhin. At matapos nga po yung 2 taong pagkakakulong ng magkapatid, sila po ay nakalayan. At yan nga po ang natatagong kwento sa likod ng bahay na ito na kung tawagin po nila dito ay Chistory. Kasi kung titignan nyo po, parang hindi ka panipaniwala yung kwento po ng buong
bahay na to. At siya rin po yung paboritong tsuhin ni Dr. Jose Rizal na nagturo po sa kanya ng sports na fencing. Samantalang yung katabi niya naman pong babae, siya naman po si Chodora Formoso. Kung titignan niyo talagang napakaganda nitong si Chodora Formoso. Kaya hindi po natin masasabi talaga na hindi magkakagusto ito ang kapitan ng mga Guardia Civil dahil talagang maganda po talaga siya, okay? So, siya po, yung asawa ni Jose Alberto Alonso na nagkaroon ng kalaguyo at yung naging kalaguyo niya nga po isang kapitan ng mga Guardia Civil. Siya din po ang natatanging dahilan kung bakit nakulong yung kanyang asawa na si Jose Alberto Alonso at yung kapatid nito sa ama na si Chodora Alonso dahil po sa sulat na kanyang ginawa. Okay? So, yung Italian restaurant po sa ngayon, ang nagpagawa po talaga niya noon ay ito pong si Jose Alberto Alonso in the year 1800s. Pero, ibinenta niya po yung buong bahay na ito kay Doña Magdalena Arevalo Leyva. At ito po si Doña Magdalena, hindi na talaga siya related o konektado sa pamilya ng mga Alberto. But during that time, nagkaroon po siya ng isang anak na babae at dito niya po ipinamana ang buong bahay na ito. Ang pangalan niya po ay si Doña Isabel. Okay? So kung mapapansin nyo, itong si Doña Isabel naman po ay meron po siyang corona kasi isa po siyang beauty queen. Actually, tinagurian po siyang Queen of Luzon dahil nanalo po siyang Carnival Queen noon. At ang katumbas po ng Carnival Queen natin ngayon, Universe Pilipinas, panlaban po ng Miss Universe. At dahil po sa natatangin niyang kagandahan, nabihag niya po ang puso na nagngangalang Macario Marco, isang Espanyol, at biniyayaan po sila ng napakaganda naman pong mistisa na anak. At dito po nila ipinamanang muli ang buong bahay na to. Ang pangalan niya naman po ay si Doña Pilar. Okay? Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, itong si Doña Pilar, nung lumaki na at nagkaroon ng asawa, ang kanya pong naging asawa naman ay ito pong si Zoilo Alberto Alonso. So if you are familiar to the surname Alberto and Alonso, that's also the surname of Jose Alberto Alonso. Kasi nga po, ito pong si Zoilo Alberto Alonso, na asawa po nitong si Doña Pilar, ay nagkataon naman pong pamangkin ni Jose Alberto Alonso. Kaya ang pagmamayari po ng bahay na ito, bali bumalik lamang po yan sa pamilya ng mga Alberto. Kaya nga po sa Binyan, Laguna, ang bahay po na ito ay tinatawag nila na Alberto's Mansion or Alberto's House. Kasi nga po pagmamayari po ito ng mga Alberto at Alonso. And ni Jose Alberto Alonso, yung kanya pong asawa na si Chodora Formoso. So let's go. Okay. Hindi ko pasok kayo sa kwarto. So, don't worry, wala po dito si Chodora Formoso. Hindi naman po natin siya kasama sa kwarto ito. Wag po kayo mag-alala. Okay. Dito nga po ikinulong ni Jose Alberto Alonso yung kanya pong asawa na si Chodora Formoso dahil nga po siya po ay nagkaroon ng kalaguyo. Pinaging kalaguyo niya po yung kapitan ng mga Guardia Civil. So, dyan naman niya po itinapon yung kanya pong ginawang sulat mismo sa bintana po iyan. So, pero wag niyo na pong tignan yung sulat dyan kasi matagal na panahon na po yun. Ano? Wala na po dyan yung sulat, of course. Anyway, mapapansin niyo po, sa loob ng bahay, may mga kagamitan po na nakalagay dito. Okay? Pero yung mga kagamitan po na natin, original na lokasyon, ito pong bahay na ito sa Binyan, Laguna, ay nakita rin po nila yung lumang higaan na ito sa loob ng lumang bahay. That's why they also decided to transfer the bed here. So sa ngayon, kabilang na rin po yan sa mga antique collection po ni Mr. Acozar. And it is also included to 5% original parts of this house. Yung pinakadingding po na nakikita nyo dito sa kwarto na ito, pati na rin po yung bawat pintuan po nito. Mga original pa rin po ang mga yan. Okay? So anyway, bago po kayo bigyan ng doon lang po sila dumaan. Okay? So ang mga alipin na mamahay naman po natin, ayan, kahit sa ang parte ng bahay ay nakapapunta. Kasi nga po, sila po responsibility sa mga gawain po yung simbahan na napagdesisyonan niya pong i-replica dito sa resort. Okay? Dito po sa Las Casas, tinatawag po namin yan na Santuario de San Jose. So, yung simbahan dito sa resort. Mass po, kanina po, meron pong mass, 10:30. Wala na po. Ayan, every Sunday lang po yung misa natin, ma'am. 10:30 a.m. Okay? So, once again, ayan po yung aming pong Santuario de San Jose. And yung dalawang bahay naman po pala nakikita nyo na parang kubo doon sa kabila. So, iyan po yung pinakamalayong bahay na nailipat po dito sa resort. Iyan po yung aming pong Casa Maranao from Marawi, Mindanao.
Galing pa po yan ng Mindanao. At sa Mindanao, ang tawag po nila sa mga bahay na ganyan ay Torogan houses. Ibig sabihin, yan po ay tulugan ng mga dato at sultan noon. So, yan din po ang mga halimbawa ng mga tinatawag natin na mga pre-colonial houses. So, pag sinabi po natin pre-colonial houses, ito po yung mga bahay na bago pa man din po dumating ang mga Kastila, Hapones at Amerikano ay meron. Bali, ang bahay naman po na iyan ay naitayo po in the year 1898 sa pagmamayari po ni Kapitan Fernando Vergel de Dios. At ito pong si Kapitan Fernando Vergel de Dios, abay, nagkaroon din po iyan ng dalawang asawa noon. Pero don't worry, kasi yung pangalawa naman daw po legal. Ano po? So anyway, yung una po naging asawa nitong si Kapitan Fernando Vergel de Dios ay nagngangalan pong Carmen Tausta de Leon, na kung saan sila po ay biniyayaan ng 9 na anak. Ngunit sa kasamaang palad, ito pong si Carmen ay namatay. Matapos pong 1 taong pagkamatay ni Carmen, ito pong si Kapitan Fernando Vergel de Dios ay nag-asawang muli, at yung ikalawa niya naman pong naging asawa ay ito pong si Angela Nunez, na sila naman po ay biniyayaan ng 12 anak. That's why if we are going to total all of the children of Captain Fernando Vergel de Dios, he actually had 21 children and his past 2 wives, okay? Mga rental houses. So, pag malaki po yung pamilya o malaki po yung grupo na pumupunta dito sa resort, so pwede po nilang rentahan yung mga rental houses natin dito. Katulad na lang po ng bahay na nakikita nyo over there, dyan po sa corner na yan. Yan po yung aming pong Casa Binondo Dos from Binondo, Manila. Bali, ang bahay po na yan na itayo Dos from Binondo, Manila. Okay? So, good for 6 persons po yan. So, pwede rin po hanggang 9 persons kasi yung mga kwarto natin, po pwede naman po mag-extra bed. Okay? 1867, sa pagmamayari po ni Don Rafael Enriquez. Yung nagdisenyo naman po ng bahay ay si Felix Rojas y Arroyo, kauna-unahang Pilipino na nag-ensayo ng arkitektura dito po sa ating. Said to you earlier, in the year 1908 to 1926, ang bahay po na ito ay nagsilbing kauna-unahang gusali ng University of the Philippines School of Fine Arts. Kung saan nga po, nang mailipat po yung School of Fine Arts ng UP sa Padre Paura Street, Manila, ito pong bahay po na ito talaga ay naiwan pong abandonado. That's why the previous owner of this house decided to put different establishments inside the house. Kaya po noon, yung ikalawang palapag po ng bahay na ito ay nagkaroon over there. Ayan po, yung bahay na nakikita niyo po sa inyo pong kaliwa. So, yan po natayo in the year 1900s at ganyan po yung typical na istruktura ng mga bahay na makikita niyo po noon sa Tondo. So, mapapansin niyo rin po sa sa ikalawang palapag ng bahay rather, ay sa bawat bintana po nito may makikita po kayong nakakabit na bubong sa ibabaw. So, ang tawag po nila dyan ay canopy sa Ingles o media agua sa Spanish. Ito po ay nagsisilbing protection ng bahay laban po sa matinding sikat ng araw at malalakas na ulan. So, sa ngayon, rental house din po namin yan with 3 bedrooms that can occupied by 6 persons. So, usually, ang presyo din po ng bahay ay umaabot po ng nasa around 20 to 30,000 pesos per night. Okay? Ito naman pong malaking bahay na nakikita nyo on your right side. Yan po yung aming pong Casa May Kawayan from May Kawayan, Bulacan na naitayo po in the year 1913. So, rental house din po namin yan dito sa resort with 5 bedrooms po. So, 2 bedrooms po sa first floor, 3 bedrooms naman po sa second floor, and usually ang presyo naman po niya ay nasa around 40 to 50,000 pesos because that house po can accommodate 12 to 15 guests. Mas malaki po yung capacity ng bahay na yan. Okay? And now, let's proceed to our second house na bibisitahin ngayon. Meet. Ito po ay naitayo po in the year 1920 sa pagmamayari po ni Valentin Arastia and his wife Francisca Salgado. So ito pong mag-asawa po na ito ay ilan lamang po ng mga tao na tumulong na magpaaral sa ating pong dating presidente na si Diosdado Macapagal. At bilang kapalit po nito, yung kanya pong nanay na si Romana Pangan, nagtrabaho naman po bilang labandera at wet nurse sa pamilya po ng Arastia.
So sabi nga po nila, bago po magsimula yung ikalawang digmaang pandaigdig, noon po ay may mga sundalo na pong Hapon na pumunta dito sa Pilipinas upang mag-espiya. At lingid po sa kaalaman ng pamilya ng Arastia na ang kanila po palang driver ay isa pong espiya at colonel ng mga Hapon. Kaya nung sumiklab po yung ikalawang digmaang pandaigdig, ang napakagandang bahay po na ito ay naging garrison o headquarter ng mga Hapon. At noon po, alam niyo po ba na yung mga Hapon na sundalo na yan, meron po iyang kaugalian na pagkatapos po nilang gamitin yung bahay, bago po nila ito lisanin, kinakailangan po nila itong sunugin kasama po yung pamilyang nakatira dito. At ito po mismo, yung driver ng pamilya ng Arastia na siya rin pong espiya at colonel ng mga Hapon. Dahil sa ilang taon po nitong paninilbihan sa pamilya ay hindi naman daw po siya itinuring na iba, bagkus siya po ay minahal at tinanggap kahit na po siya ay dayuhan lamang. At ngayon nga po, bibisitahin po natin yung ikalawang palapag ng bahay na ito para maipakita ko po sa inyo yung napakagandang interior design ng bahay. And anyway, for your information, yung unang palapag po pala ng ating bahay, iyan po yung ating pong activity area where you can do our activities here like the Kalesa ride, Balsa ride. Meron din po kami dito mga water sports activities. Okay. Ganda. So, anyway, ito po yung pinaka-original na interior design ng bahay. So, remind ko lang po kayo, sa loob po ng bahay po na to, we're not allowed to sit sa mga bangkuan. Pati na rin po hawakan po yung mga kagamitan po ng mga nandito kasi nga po, mga antique na po ang nakalagay dito. So, we cannot guarantee kung matitibay po yung mga yan. And at the same time, may mga value na rin po ito kasi nga po, mga antique na. Okay? So, ito po yung pinaka-interior design ng bahay. And yung pinaka-special feature po ng bahay nito are actually the wood carvings that you can see between the ceiling and the wall. Ang tawag po nila dyan is kalado. Okay? Mapapansin niyo po, itong mga wood carvings po na ito, they're actually open kasi ginagamit po nila yan for the natural ventilation of the house para po magkaroon ng magandang sirkulasyon ng hangin sa loob ng bahay. And yung pinaka-main attraction naman po ng bahay na ito, of course, hindi po mawawala yung tingin nyo sa ganda ng ceiling ng bahay na ito kasi nga po, meron po dyang paintings and mga wood carvings na prutas. Okay? Meron din po dito mga koi fish. Ayan, and yung koi fish po nakalagay po dito sa arko na bago po kayo pumasok sa pinakahapagkainan ng bahay. So anyway, kung mapapansin nyo, may prutas and koi fish. Okay? So anyway, naglagay po sila ng prutas and koi fish because the previous owner of this house believed in feng shui, meaning it's good luck and abundance. Kaya po may prutas and koi fish na nakalagay po sa loob ng bahay na ito. Okay? Dito rin po sa loob ng Chinese bed. Ang tawag po sa higaan na iyan ay Atay bed kasi po yung artist na gumawa ay isa pong Chinese na ang pangalan ay Atay. Okay? So ngayon po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para po makapag-picture. Okay, dito po tayo dadaan going to our last house, so let's go now. Let's go, dito na po tayo. Uy, ito na, last na to. Bye, wrong. So anyway, dito rin po pala, nandito nakalagay yung ating pong pika-pika station kung saan meron po kami dyan mga kakanin. Kung gusto nyo pong magmerienda, pwede po dyan. May mga lumpiang gulay, Oh, yung turon, lumpiang gulay. ganon, banana Q, ayan, dito po yun. Lugaw So, meron. Po? Ay, meron po dyan. Ayan.
So if you want to try our Filipino restaurant po, ayan po yung bahay po na makikita nyo po on your left side. Ayan. So ayan po yung aming pong Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. Natayo po yung bahay in the year 1839 po sa pagmamayari ni Antonio Maxino. And ito po yung Filipino restaurant na pinangalanan po namin kusina ni Nanay Maria. So yun na rin na Maria po. Dito ba yung buffet mismong dito? Pangalan po, yes? Dito yung buffet sa breakfast. Hindi po. Saan? Ano po? Yung iba, hindi yan. Okay, depende po yan sa announcement po natin. Usually po sa Binondo Hall, yung ating pong buffet. Yung iba, pagka naman po, nililipat po nila yan sa Italian restaurant, which is La Bella Chodora. Saan ba yung sinabi so ko? anyway po, yung malaking building po na nakikita nyo over there, iyan po ay replica po ng isang hotel sa Escolta, Manila. Bale dito po sa resort, tinatawag po namin yan na Paseo de la Escolta. So natayo po yung building in the year 1900. Sa ngayon, yung unang palapag po ng gusali na yan, yan po nakalagay yung aming pong La Tienda Cita Store. Yan po yung pinaka-main souvenir shop namin dito sa resort. Samantalang yung ikalawa at ikatlong palapag po ng gusali, yan naman po ay mga rental rooms or hotel rooms dito sa resort. Yan tayo nakatira. Mapapansin nyo rin po, sa pinaka-third floor po ng building na yan, may mga statwa po ng babae at statwa po ng lalaki doon sa sulok. Yung statwa po ng mga babae, tinatawag po nila ito na Caryatids. Yung statwa naman po ng lalaki, tinatawag naman po nila na Atlantis. So those are the different types of foundation na ginagamit po nila noon. So instead of using an ordinary foundation or pillars, gumagamit po sila ng statwa ng babae at lalaki to add additional designs for their structures. And take note po, na ginagamit din po nila yan as one of their status symbols. Ibig sabihin, kapag meron po kayong ganyan sa inyo pong bahay noon, nabibilang po kayo sa mayaman o prominenteng pamilya. So once again, our para lang mayaman from Escolta, Manila. Para lang Sabi mayaman. po ni ma'am, palagay na daw po kayo ng ganyan sa bahay nyo kasi pang mayaman. Pang mayaman. Okay. So anyway, ito naman pong gray house na nakikita nyo po sa inyo pong left side. Iyan naman po yung aming pong Casa Mexico from Mexico, Pampanga. Bali, iyan po yung natatanging bahay dito sa resort na hindi po namin natagpuan sa original nitong lokasyon dahil yung bawat parte ng bahay na yan, natagpuan na pong baklas-baklas sa isa pong junk shop. Kung saan, doon na rin po nila binili yung bawat parte ng bahay. Kaya nga po nang mailipat yung bawat parte ng bahay na yan dito sa resort, naging malaking palaisipan po sa kanila kung paano ito bubuing muli dahil hindi naman po nila nakitang nakatayo ng buo yung bahay po na yan. So ang ginawa po nila, they conduct a research about corona dyan. Okay? So yung mga corona po na yan, tinatawag po nila na acroterion o crown calados. Isa rin po yan sa mga status symbol na ginagamit nila noon. Kaya pag uwi nyo po sa bahay nyo, palagyan nyo na rin po yung bubong nyo ng ganyan kasi pang mayaman din po yan. Okay? Dalawa na po ipapalagay nyo. Statwa ng mga babae. Sa Bizantina from Binondo, Manila. Ito rin po yung pinakamahal naming bahay dito po sa resort. Yan, dyan tayo. Okay, so anyway, Mahal eh. that is the 3-story house po that you can see over there with the green doors. Yan po yung Casa Bizantina na tinatawag rin po namin na yung nagdisenyo naman po ng bahay ay si Juan Jose Hervas y Arismendi na isa pong Spanish architect. Yung unang palapag po ng bahay na iyan, gawa po siya sa adobe stones and bricks, while the second floor and third floor of the house naman po, gawa po yan sa iba't ibang matitibay na kahoy na nagmula po mismo dito sa Pilipinas. And in the year 1914 to 1919, yung bahay po ay inukupahan ng Instituto de Manila for their elementary and secondary education. But when they moved to Sampaloc, Manila, they known as the University of Manila or the UM. So sa ngayon, iyan nga po yung premier hotel or first class hotel namin with 7 bedrooms that can occupied by 16 persons. So if you want to rent the house po, it has full butler service, standard cocktail and breakfast. Yes po, for renting. Actually, ito pong mga bahay na nakikita niyo po dito sa gilid, iyan po yung mga bahay ng mga ordinaryong mga tao noon, ng mga Pilipino. Bakit po it's considered to be the ordinary houses of Filipinos? Kasi po noon, ang mga bahay po na gawa sa bato ay mahal kumpara po sa mga kahoy. That's why the ordinary people used to build a house that made up of pure woods kasi po woods are cheaper than the stones. Okay? So ito po mga bahay po na nakikita nyo dito sa gilid, iyan po ay 4 na magkakaparehas na bahay from Cagayan Valley. Yan po yung aming po Casa Cagayan 1,
2, 3, 4. Yung mga bahay po na ito ay naitayo po in the year 1900s at mapapansin nyo, ang mga bahay ay elevated or nakaangat. Kasi nga po ang mga bahay po sa Cagayan Valley noon ay karaniwan pong naitatayo malapit po sa tubig katulad ng ilog at dagat. Ganito ang presko. Patayo tayo ng ganito. Kabitin mo si Asu. So yes, so katulad po Si Akosar. sa inyo kanina, yung original structure po talaga ng Bulada ay nakapalibot sa buong gilid ng bahay, katulad na lamang po ng daanan na dinadaanan po natin. Okay? So ganito po yung itsura ng Bulada talaga. Bulada. So anyway po, dito po sa kwarto na ito, makikita niyo po itong mga antique collection ni Mr. Akosar. Meron po dyan mga bangkuan, lamesa, musical instruments like ukulele, harps, and piano. Meron din po dito ilang bus ng ating Pagpagawa tayo ng ganitong bahay. Dr. Jose Rizal, Apollinario Mabini, Andres Bonifacio, and General Luna. So mapapansin niyo po, sa loob ng bahay na ito ay meron pong mga larawan na nakasabit sa dingding mismo ng bahay. So ito pong mga pictures na ito, actually there are ito just to give additional designs for this. Okay? So anyway, sa pinaka-corner po ng bahay na ito, doon po, ayan, sa gilid. May makikita po kayo plant stand. Actually, that plant stand po, is important. Hindi po kami sa China. Sabi po niya, ito daw pong national temple ginagamit po as one of their status symbol noon sa China. Okay, kapag meron po kayong ganyan, binili pa rin po ni Mr. Akosar sa ibang bansa para lang po pa-display po mismo sa bahay. Okay, talaga po yung mahabang kami na ito sa ibabaw, katulad po nito. So dito po sa dulo, makikita nyo, meron po diyang butas. Diyan po nila sinusuksok yung isa po nilang paa. And then yung isa naman po nilang paa, nilalagay po nila sa ibabaw. Okay? So para po kayo nagsisurfing dito ngayon. Okay? Sa pagsisurfing, kailangan nyo pong magbalanse. Dito po sa paggamit ng prinsa ni paa, kailangan nyo din po magbalanse. At noon, para makabalanse po sila, pumupunta po sila sa dingding ng kanilang bahay na kung saan noon, meron po doong kahoy. Doon po sila humahawak. And then after po niyan, ganito po ang kanilang ginagawa. Ayan. So, ganito po sila magplancha ng kanila pong mga damit noon. At alam nyo po ba na it takes 3 to 4 hours bago po sila makatapos ng isang damit noon. Bakit po ganong katagal? Kasi nga po, it is very difficult for us to produce heat using a friction. That's why they spend more time to create more heat para matanggal yung lukot po ng kanilang mga damit. Okay? So, okay? And we also have here the chest or bahul. Ayan. It is additional compartment sa loob ng ating kwarto noon. And meron din po tayong bagay na ito. Arinolas. Of course, sinong mang hindi alala o makakaalam dito sa bagay na ito. So anyway, we call this arenola. Arenola also came from the Spanish word urinol, which means to urinate or to pee. Ito po yung ginagamit natin sa pag-ihi. Okay? Bakit po tayo merong arenola sa ilalim ng ating higaan noon? Nasaan ba yung CR po natin? Nasa labas. Exactly, nasa labas, okay? Actually, karaniwan po natin tinatayo yung mga toilet natin o yung mga restroom natin sa likod ng bahay. Kaya kung tawagin po natin ito, palikuran, okay? Sa likod. Yung iba naman po, ginagamit yung term na casillas. Are you familiar to the word casillas? Okay, casillas is tayong oven dito, meron din po tayong fruit juicer or wine presser, meron tayong bomba or poso or water pump, weighing scales, ito po ay ginagamit naman nilang ilaw sa mga kalesa noon, and we also have this machine gun. During the Japanese era, they call it woodpecker, so that's the weapon that they use in the war. Meron din po tayo nitong bagay na ito. Are you familiar to this thing? Katam. Exactly. Katam. Okay. Ito po ay katam. In English, we call this wood planer. Okay? Meron po tayo dito radios. Meron din po tayo dito turning table and of course projector na ginagamit nila sa movie theater. Yung mga puti po na yan po ay mga coffee grinders. Pero not originally from the Philippines. That's from Korea. Meron din po tayo dyang camera. Ayan yung nasa ilalim. A liquid container, so they usually put water, milk juices inside that container. Meron po tayo ditong sewing machine, and of course, yung mga planchang diuling natin. Ito po yan. Ano po yung naabutan yung planchang diuling dito? Ano yung itsura? Ito.
At saka ito. Eto po. Ito po si modern na to eh. Oo. Ayan, modern na siya. Kung titignan nyo, planchang di uling pa rin po ito. Pero hindi na po nilalagay yung uling dito sa loob ng plancha kung hindi dito sa ilalim. So, pinapainitan na lang po itong Modern ilalim na na lang. ito. Yes. Ayan, para po magamit yung plancha. But did you know that the first planchang di uling that we have before is this? Ito po yung kauna-unahang planchang di uling. Okay, ito po yung tinatawag po natin na Prinsa de Corona kasi it looks like a crown. Okay, para po magamit nyo po ito, nilalagyan po nila dito ng kahoy yan as a handle bago po nila ito gamitan. So medyo delikado siya kasi nga po wala po siyang cover and kailangan nyo pa po siyang lagyan ng handle. So maaari pong masunog yung damit kapag tumapon po yung uling o yung baga dun sa mismong damit. Unlike dito sa planchang di uling na inabutan po natin, meron na siyang cover, meron na rin po siyang lock and handle. Okay, so muli po kayo mag-swimming from 6 a.m. to 8 p.m. Okay? Sa dagat naman po, pwede po kayo maligo sa dagat from 6 a.m. to 6 p.m. lang po. Okay? Paglalakbay ngayong araw. So muli po, ako po si Kenneth, ang inyong pong naging gabay sa inyong pong paglalakbay ngayong araw. At ito po ang Las Casas, Pilipinas, de Acozar, our pride from the past and hope for the future. So thank you so much po for joining the tour. Sana po ay marami po kayo